Sila po ang mag-inang Abigail at Jessa na mamalimos sa kalye para lamang may makain ang kumakalam nilang sikmura. Unti-unti na ring nauubos ang buhok ni Ate Abigail. Posible nga ba ito dahil sa kanyang iniindang karamdaman na goiter? Grabe ang pasakit na dinaranas ng mag-ina. Walang maayos na tulugan at sa lupa sila natutulog at sinira pa ng kanyang ama ang kanilang dingding. Madalas itong pag-initan ng mga magulang si Ate Abigail pag wala itong maiuwing pagkain at minsan pinapaalis pa o pinapalayas ng kanyang mga magulang. Mga kababayan, mga kabarangay, mga katabang, samahan niyo ulit kami na alamin ang kwento ng buhay ng mag-inang Ate Abigail at Jessa. Di ka na mag-iisa, huwag matakot, laban lang kaibigan ko. Kasangga mo ako, tulong mo, kami ang tulay Pilipino. Ihahatid sa bayan ko, kapit bisig Pilipino, katabang din. So makatabang, kilala ko ang mag-inang tong naglalakad. Sana man kaya galing ang mga to. Yan kung inyo pong nakita o napanood, o sa mga hindi po nakapanood nito, alam ko po marami po sa inyo ang hindi nakapanood nito. So ito po yung magnanay, mag-ina na lagi pong naglalakad, namamalimos po sa kalye. Na minsan na po namin na i-vlog. So hantayin natin dito. Saan galing? Baklay, lakad. Saan galing? Ito sa bahay nyo. Mga kababayan, nakatabang, mga kabarangay. Ito po si Abigail at kasama po yung anak na si Jessa. May-vlog po namin sila minsan. So ngayon po, ihatid natin doon. So magbibitbit po tayo ng bigas para po sa mag-ina. So doon po natin ipagpapatuloy ang aming kwentuhan kasi po dito po kami sa Libon. So malayo pa naman ang bahay nila. Mulanggi pa po yun, Kopnogan. So tara mga kababayan, samahan niyo po kami sa bahay ng mag-inang ito. At dahil sa tanghali na, alam ko gutom na ang mag-ina. Kaya sinama ko muna sila sa bahay para doon ko sila pakainin. Ngayon mga katabang, nandito si Abigail. It is not by free choice na namamayang barangay na skis. It is a combination of bribery, vote buying, music, Sa bahay nila Katabang. naman natin ang 2025 national budget. Budget yan para sa dinastiya, para dumami ang mga Sa ngayon, papakainan ng Katabang ang mag-ina. Yes, a combination for public funds being used. Hugas kamay! Busog pa ito sa pinuno, no? Tingnan pa. Mami mo sa baloy ninyo. Komprehensyon ng ating mga kababayan, mga kabataan natin na ngayon ay bagsak na bagsak. Hindi komprehensyon ang ating Pagkatapos po nilang kumain, nag-aaya na po si Jessa na umuwi. Kaya po, sinamahan na namin ang mag-ina na umuwi sa Kopnogan, Pulangi, Albay at para na rin pong alamin ang kalagayan ng mag-ina. At sadya pong napakadaldal ni Jessa. Siya na po mismo ang nagkukwento sa kung ano ang nangyayari sa ginagawa ng kanyang lola at lolo
sa kanyang ina na si Ate Abigail. At may bit-bit po kami dyan na 10 kilong bigas na galing po sa napakabait nating sponsor from Anonymous Europe. Dito na ba? Dito na. So, mga katabang, dito na pa tayo sa lugar nila Ate Jessa. Kaptonggan Pulang Gelban. Marainan daw po. Saan ba naging? Ayun. Kung naman sa dati. Ito ba niyo? $10 kilos. So mga katabang, mga kababayan, mga kabarangay, ito po ang bahay ni Ate Abigail. O kaya isang mountain view. Ilang buwan na kayo dito sa ano? Ano na, patagal na, bali mga isang buwan na. May naman. Bayad sa kuryente. Wala din naman kasi yung trabaho yung bayaw ko. Ito pong lupa na tinitira ka ng bahay nila Ate Jessa sa inyo po. Hindi po, sa bayaw ko. Ay sa bayaw mo. Apo, Yung asawa po ni Ate Jessa, kaano-ano mo po? hipag ko. Ay hipag mo. Yung asawa ko kasi kapatid ng mama niya. Ano pong pangalan ni Ate? Nakaldoria po. Raquel Doria. Ang bahay niyo po, Ayun po. ay ito lang. Apo. O samantala din naman yung pagkakatira namin dyan, pinapaalis ko yung hipag ko. So, ngayon Ate Jessa, ilang buwan ka na dito nakatirik? Magsa 7 months. So, ito lang talaga ang bahay mo. Walang dingding. Sinira na eh. Sino sumira? Yung Ba- papa niya sinira. Bakit to sinira? Nakaislot na. Ina-high blood na naman. Kayo ang Pag nagagalit po sa kanya, pinapalayas siya. Lagi siyang pinapalayas. bakit naman? Pag nagagalit sa kanya. Bakit? Sa akin nga, ganun din eh. Pag nagagalit, pinapalayas ko. Oh? Kaya nga, dun ho kami lilipat. Nag-iipon lang kami ng konting pera na pampagawa. Siya, yung asawa niya may trabaho, kaya lang, hindi din naman makapagpadala. Yung ipinapadala, pambayad, utang lang din. Bakit? Kasi lang din naman ang pinapadala, 1,000. Yung mga utang siya, yung pagkain nila. Lagi silang kapos dito sa bigas. Mga kapos sa pagkain. Bakit? Sino pang may utang? Hindi ka sa tindahan gawa ng anak nag-aaral. Pambayad lang sa utang. Magkano pinapadala siya ng asawa mo? Sinti na. 15-30, 1,000. May 2,000 sa loob ng isang buwan. Opo. So, paano mo napagkakasya yun? Naglalabada. Naglalabada. Kaya lang, yung kinikita sa paglalabada minsan 200, 300. Pinagkakasya na yun. Ngayon, wala kayong ilaw dito. Wala po kaming kuryente. Ayan po ang gamit ko. Solar. Solar. Manila Gasera. Kayo gasera ang gamit nyo. Ngayon, saan kayo natutulog kayong mag-ina? Dito lang po.
Dito sa lapag? Oo, dito lang po sila natutulog. Naglalatag lang nung banig. Ala. Di pag ganon nyo, basa na yung banig. Opo. Dito, nakahiga silang mag-ina. Ang latag ng higa ay papaganyan. Nandito yung bata, nakahiga. Banig lang yung latag nila. So, itong bahay nyo, bala temporary lang. Ngayon, yung asawa mo, nauwi. Nauwi. Ang uwi niya, matagal pa po. Matagal pa. Opo. So, yan, Ate Jessa, may 10 kilong bigas po. Galing po yan sa anonymous sponsor natin from Europe. Sana po makatulong po sa inyong mag-ina. Jessa, ngayon po si Ate Jessa nag-aaral. Anong grade po? Grade 1 po. Grade 1. Pansinin niyo po siya at nangangatog siya. Bakit May po? sakit po yan eh. Ano po? Hindi lang po makapagpagamot. Walang ganyan, kapo sa pera. Nangangatal siya, tapos may goiter pa siya. Oh my God, Nangangatal siya. Yung angkat ay nagagag ganyan. Dati ang bagay yan, kailangan mo makita. Di ka man lang nagpapatingin sa doktor, nagpa-check up o kahit sa health center. O ngayon, ano sabi? May niresetahan po siya ng gamot, kaya lang hindi naman niya mabili. Dahil wala nga pong pera, kapos sa pera. Pare-pares kami dito mga kapos sa pera, wala din naman siya maibili. Sinamahan ko na yung dati sa center. Kaya lang walang pera. Medyo mahal. Ang isang peraso, 800. Yung isa naman, nasa 400. Oh, Hindi niya grabe. kakayanin. Kasi gamot po sa goiter yun eh. Tapos yung nangangatal pa siya, kailangan lagi nakakakain. Pag hindi nakakakain, ang mga katawan nun, kakatala. Ngayon, ano sabi ng asawa mo? Alam ng asawa mo na may sakit ka. Ano sabi? Magpagamot na po. Magpagamot. So, paano kayo napadpad dito? Naglusog na dito siya. Ha? Naglusog na dito sa may lupa na siya. Alam ng mister mo na dito na kayo lumipat. O iniwan kayo ng asawa mo, dito na kayo. Nginingan niya nga po kasi sinanggal man ni Papa. Siya nga nagring-ring. Sino? Asawa ko. Yung asawa mo. Tapos tinanggal naman ng tatay mo. Bakit sinira? Wala daw pag walang binigay na pera. Pag Si- biling bigas. Sinong magbibigay sa kanila? Ikaw. Ako daw po. Tapos ikaw ang pinag-iinitan kung wala kang may bigay sa kanila. Ngayon, kumusta yung sa pang-araw-araw ninyo? Pamumuhay nyo sa araw-araw. Okay naman po. Ngayon, naglalakad ka. Galing sa Libon o kahit yan sa Matakon. Anong ginagawa nyo pag kayo pumupunta dyan sa mga lugar-lugar o sa mga Hiningi po yung pambiling bigas. nakakakuha naman kayo? May nagbibigay. So magkano ang naihingi nyo? Minsan ba nakaka-300 man po? 300. Ngayon, binibili mo ng pagkain nyo. Ngayon, pasalamat tayo sa sponsor natin na nagbigay ng 10 kilong bigas from Europe. Anonymous po yun. So, mga katabang, nakakalungkot na ganito po yung sinasapit ng mag-ina. Na every time daw po na di makapagbigay si Ate Jessa, si Ate Abigail sa kanyang tatay, nagagalit po. Kailangan daw po may maibigay si Ate Abigail sa tatay para din po sa kanila. Siyempre po, si Ate Abigail po ay nanlilimos po sa naglalabada para po may makain silang mag-ina. Although ang asawa po ni Ate Abigail po ay nasa Manila, so sa loob po ng isang buwan, 2,000 po, 1530 1,000, tapos sa katapusan po 1,000, 2,000. So nag-aral po ang kanilang anak na si Ate Jessa, si Jessa, yung bata po kanina. So nag-aaral po ng grade 1. So magastos po yun. So ngayon, pati po si Ate Abigail po ay napag-iinitan ng kanyang tatay dahil sa kanila pa po umaasa. Tama po ba? Ngayon, nagwawala. Kita po ninyo, yung dingding po ng mga yero ay sinira po ng kanyang tatay. Nakita po natin. So dati po yan, may dingding dito. Ngayon po wala ng dingding dahil po sinira po ng kanyang ama.
Hmm. Ngayon, wala kayong gamit. Kahit kaldero, wala. Ay, meron. Saan Doon siya kabila? nakikiluto sa bahay ng, ayun ang kain sa nanay niya. Doon siya nakikiluto po. Ay, itong kapitbahay, nanay niya. Opo, nanay niya yan. Tapos ako, ayan. Di ba dati doon kayo sa kabila? Opo. Lumipat na rin dito. Grabe. Yan sa mga kaibigan po natin dyan. O baka gusto mong manawagan sa mga viewers natin. Sabihin mo, Abigail, baka humihingi po ako ng Humingi konting po tulong ako sa ng inyo. konting tulong sa inyo po. Sana Sana po matulungan niyo po ako. Alang-alang ko po sa anak kong nag-aaral. Alang po sa anak ko. Makatapos. Ay, gusto ko pong makatapos. Ipakita mo kasi sa kanila yung ulo mo. Pakita mo. Ayan, siya napopoknat. Ayun o, pakitang-pangito. Ano nangyari dyan? Ba't Yun nga nakakalbo? po, sa sakit nga ho niya. Ay, sa sakit niya. Kaya nakakalbo ka. Ma. Ilang taon ka na, Ate Abigail? 24 po. Napakabata, 24. So ito mga kababayan, no, ang kanyang anak ko, si Jessa. Ano Jessa? Kumusta? Sabi mo, okay lang po. Nag-aaral ka na? Anong grade ka na? Grade 1 po. Hindi mo alam. Grade 1. Grade one. Grade 1. Sabi mo, grade 1 po. So, si tatay mo nagbibigay ng pera sa inyo. Binibigyan ka rin. Sino sumira ng bahay ninyo? Si Daddy. Bakit sinira ng daddy mo? Nagagalit kay mami kasi hindi nagbibigay ng pambigas. Nagagalit yung hindi nakabibili ng bigas. Ayan mga kababayan, no? Ito po si Ate Abigail. Nakakalbo po. Huwag yan. Baka masira, baby. Tulong. Sana po matulungan niyo po ako. Wala po akong Wala po bahay akong na maayos. bahay na maayos po. Dito po ako natutulog. Dito po kami natutulog ng anak ko. Sa lapag, sa lupa. Wala akong kaming makain. Gano'n. Sabihin mo yung totoo sa kanila. Ako kaya ako nagsasalita kasi tinutulungan ko siya kasi alam ko pamumuhay nila. Sa mga babayan, kumakatok po ang ating beneficiary, si Ate Abigail at ang kanyang anak po si Jessa. Na sana po ay matulungan po natin ang bahay po nila. Wala pong dingding. So si Ate Abigail po ay namamalimos po sa kalsada. Kasama po ang kanyang nag-iisang anak na si Jessa. Ngayon, Ate Abigail, baka may mga mabubuting puso dyan na handang tumulong sa mga katulad po ninyo na mga nangangailangan. So baka po gusto nyong manawagan. Nananawagan po ako. Sana po matulungan niyo po ako na ipagawa po itong bahay. Tapos po sana po ano po yung anak ko. Tapos sana maipagamot din po. Sana po magamot man po itong goiter ko po. Para gumagawa yung buhay mo. Alang-alang sa anak mo. Ilang buwan na ba pinaginda mo yung sakit ng goiter? Tagal na Tagal po na yan. Ilang taon na po. Matagal na. Siguro nasa mga 8 taon na rin. So ngayon, sumasakit ba? Hindi naman sumasakit. Ano yung pakiramdam? Nahapo lang siya. Inahapo. Tapos, Nalalagas yung mga buhok mo. kasama po yung pag nagano talaga, naglalagas Ewan yung... ko kasi basta nakikita na lang namin, wala na siya buhok, natatanggal na lang, naiiwan sa damit minsan, nalalaglag sa higaan. Ngayon, Tapos ang katawan niya, ganyan, nangangatal. oo. Ano yan, pag nangangatal ka, pag gutom lang. Pag busog, hindi naman. Hindi naman po. Di kailangan pala lagi ng busog. Bakit? May mga araw bang di kayo kumakain? Lagi naman po kasi wala din pagkukunan ng bigas din eh. Wala rin naman po tumutulong sa kanila. Sabagay, dito,
malawak naman yung lupa dito, baka pwede ka magtanim-tanim. Magtaga-herbal ka kaya, Opo. no ate? Para kahit pa paano makatulong sa kalusugan mo kasi ang herbal malaking tulong din sa katawan natin. Saka di naman yun di ka naman masisira nun kasi natural. Di naman synthetic ang herbal. Subukan mo pong mag-herbal. Malay mo, baka di ka na makalbo kasi kung hahayaan nyo po, baka makalbo kayo, Yun baka nga po yung maubos. sinasabi sa inyo na uminom ka ng Herbalife kung ano, para malay mo. Kasi kailangan mo pang humaba ang buhay, iisipin mo ang igin mo. Oo, yung anak Kasi mo. nag-iisa-isang anak mo. Kapag nawala ka sa mundo, to kawawa ang anak mo. Oo. Lumaban ka. Kailangan ka ng anak mo. Kailangan ikaw mismo, ano yung sarili mo, alagaan mo. Huwag mong hahayaan na magutom ka. Gawa ka ng paraan para huwag kang magugutom. Pati yung anak mo si Jessa kasi napakabata pa ni Jessa. Tapos ikaw napakabata mo pa rin. So magtaga-herbal ka. As long as kaya mo mag-herbal ka. Tisin mo kung anong lasa ng herbal. Ang importante, humaba ang buhay mo para mabigyan mo ng magandang kinabukasan ang anak mo. Tapos, ang isa kong tanong, Ate Abigail, kasal po ba kayo ng asawa mo? Hindi po po. Live-in lang. Live-in lang kayo. Pero ang pagpapadala sa'yo ng asawa mo, ano yun? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ko po. Anong trabaho ng asawa mo sa Manila? Ano po, kailan po? Painante. Magkano ang sahod nun? Ng painante? Hindi ko lang po alam. Ang bali, ang isang araw daw po ay nasa 350 lang daw po. Tapos yung pagkain pa niya. Ay, sarili pagkain. Apo. Ay, hindi po. Yung ano pa siya, yung... Tirahan pa. Oo. Ay, Nangupahan. parang ganun nga po. Kasi siya yung sa sarili niya yung pagkain, hindi sila korpo ng mga kasama nila eh. Sarili po. Ay, kanya-kanya. Oo, tapos di syempre mangungutang pa siya ng pagkain sa Oo. tindahan. Pagdating ng sahod, Wala na. kakaltasin pa, kasi na may papadala. Wala na din. Siya, kakaunti na rin. Painante ng ano po? Tracking po. Sa tracking. Yung mga sabon, ang mga kape, gana, Oo. yung mga dinideliver. Nagbababa sila ng mga kahon. Nagdi-deliver kung saan, kahit tawid dagat. So, ngayon mga kababayan, ipakita po ulit natin ang kabuuan ng kanyang bahay para po makita ng ating mga viewers ang kalagayan po ng mag-ina. Lalo po, Yung dito, Abigail, alam mo, tinulungan lang din ng bahay. Ang ganda na ng bahay. Eh, ano yun? Manugang ni tatay, ito. sino pong vlogger po na gano'n? Kulang po, madami tumutulong na mga, taga-ibang bansa. Yun dyan, ganda na ng bahay. Vlogger lang din tumulong dun. Madami tumulong. So ngayon mga kababayan, ipakita po natin ang kabuuan ng bahay ni Ate Abigail. Ito pa yung loob. So bale yung labas na lang po para po makita po ninyo. Habang mababayan, ito ang kapitbahay po ni Ate Abigail, si Ate Raquel. Siya po yung nakakakita sa kung ano pong ginagawa ng magulang ni Ate Abigail sa kanilang mag-ina. Bale po kamag-anak ito ng asawa ni Ate Abigail na nasa Manila. Ngayon po ito po si Ate Raquel ang makakapagpatunay po kung ano po yung paghihirap na pagdadaanan ng mag-inalbo dito sa bahay na yan. Ngayon ate, kapag po pinagano po ng magulang si Ate Abigail, ano pong ginagawa sa kanila? Pinapaalis po dyan. Kagaya ho niyan, di nga sa akin ho yan, isang linggo na ho yan, sa akin natutulog. Nagagalit ho yung magulang niya. Sinasabihan ako na paalisin mo yung dyan,
tangkilikin hanggang sa nag-aaway kami nung hipag ko, pati yung bayaw ko, sigaw na sigaw, paglasing, nagwawala, pinapaalis si Abigail. Bakit daw po kaya? Gusto ni Abigail, gusto nung hipag ko, tsaka ng bayaw ko dyan sa kanila. Tapos, pag si Abigail may bigas na dala o mga kung ano-ano, napakabait ng magulang. Pero pag wala na, pinapaalis siya. Kinakawawa siya. Ganun din ang ginagawa sa amin Jen. Pinagtayo kami ng bahay, hindi naman namin siya pinilit, pinapaalis kami. Kaya nakakaawa. So baling, kaya po, itong bahay na kinakitira ka ng bahay niyo po, ay hindi niyo po pag-aari yung lupa? Hindi po, sa bayaw ko po yan, doon sa tatay ni Abigail. So, Kaya lang, konting ano lang sila, pag nagagalit, nagpapalayas. Kawawa nga yung mag-inang yan, o dyan lang natutulog sa lupa. Dapat sa akin yung natutulog, hindi, pinaalis ng magulang, inaaway ako. Kaya yan, dyan sila natutulog sa lupa. Ang lamok-lamok. Wala pang ilaw. Kahit man lang katul, wala. Wala po. Nakakaawa ang bata, ang lamig din sa likod ng lupa. Yung singaw ng kaya lupa. lagi, ito nagkasakit na yun, kaya ang payat-payat niyan hindi naman maipagamot ng magulang kasi gasino na po yung kinikita ng asawa. Hindi naman po libre yung pagkain doon. Pagdating ng sahod, kaltas na. Di ka konti na lang na ipapadala dun sa pamangkin ko. Kaya ang ginagawa nila mag-ina, namamalimus kung kani-kaninong tao. Meron lang may uwing bigas niya. Pag nag-uwi naman, tuwan-tuwa yung magulang. Pag wala, pinapalayas. Buti nga ate, salamat po kami kasi nandyan po kayo para tignan ang magnanay. So, napakabuti po ng puso po ninyo. Natatakot lang din naman ho ako dun sa hipag ko. At kagaya na, nagkakasakitan na kami. Gawa ng ang gusto nila, nasa kanila yung anak. Nagsesaylos, naiinggit. May anak po kayo? Opo, nasa Laguna po. Ilan po ang anak niyo? 3 po, 2 lalaki tapos 1 babae. Hindi pa ako taga rito, bali taga Calawang Laguna ako. Ang asawa ko po ay taga rito sa Bicol. Ngayon po, sino pong kasama sa bahay? Ako lang po mag-isa. Sa akin yan dati na yung magulang gusto paalisin ko. Kaya ayan, dyan sila natutulog. Inaaawa nga ako, kaya nga tinanggap ko dun sa bahay. Sa ngayon, te, papakiusap ko po sa inyo, sana po yung bigas, doon na po sa inyo. Ay, hindi po. Ayoko po. Tsaka, si Abigail din ho, may magulang yan. Ayoko nang ang may masasabi sa akin. Gusto ko, doon siya sa magulang niya. Ayoko nang ano sa akin. Ayoko nang bigas na yan. Kasi ang katwiran ko po, yung asawa ko may pera. Nakaka-raos din kami. Tsaka nag-iipon kami ng konting pera para makapagpagawa kami ng bahay dun sa San Martin. Pasamantala lang yung pagkakatira na pinapaalis ko kami dyan. Mas okay po di San Martin. Nakarating na po kami doon. Opo, maganda dun, di ba? May tulungan po kami doon. Ay, talaga po. Opo. Ayun na lang ang akin. Sana matulungan niyo si Abigail. Yan. Para sa kanyang anak gawa ng, para may paayos yung bahay. Tapos mabigyan kahit papaano sa Abigail. Opo. Yun na lang po. Salamat po Ate Raquel sa Sana po, kabutihan po ng loob ninyo. sa mga makakakita at makakarinig, humihingi ho ako sa inyo ng konting tulong para doon sa pamangkin ko na ganyan yung pamumuhay nila, mabigyan man lang ho ninyo. Hindi naman kahit konting-konting tulong lang po. Yung bahay nila, yung financial na pagkain nilang pang araw-araw, para hindi ho sila naghihirap, para yung pamangkin ko, mapacheck up din, kahit mapacheck up, mapatingnan para humaba pa ang buhay alang-alang doon sa bata. Sa lahat ng makakita at makakarinig, nananawagan ako sa inyo, natulungan niyo yung pamangkin ko para meron ho silang kainin pang araw-araw at maayos na tulugan kahit lang ho, papag lang, ayos lang. Kasi may dingding at bubong, okay na. So mga kababayan, ito po ang pinagkakakitaan ng nanay po ni Ate Abigail. Ang paggawa ng stick, barbecue stick. Ang isang tali po, magkano po, nanay? Piso. 5 piso. Itong ganito sa banana, apat na, ano kasi ito? Yapat. 5 piso, pag malaki ang tali, pero pag ganito, piso. 5 piso to. Yung ito, 4. Sige sa tali. Ilang piraso po yun? Tali-tali pa yun eh.
tinatalian pa yung Limang tali siyang ibang grupo. May banana queue, may Sa isang tali po, ilang piraso po yun? ano sa isang tali nito, 5 piso. Mga nasa 30 pieces, hindi naman. Hindi po, nasa 35 lang. 35 pieces, 5 piso yun. Opo. At yun naman sa banana queue, sa barbecue, sigun sa 5 piso, mga 8. Di ba te, dati doon kayo sa kabila? Opo, doon sa kabila. Ano po nangyari? Ba't kayo napunta Ano na dito? po dito, yung sa hati-hati na po sila. Dito sa lupang to? Opo. Ito, yung bahay namin, yung hindi sa natatapos, yung binusan. Ito po, pansamantala lang kayo dito. Samantalang po yun. Kasi yung parte ng asawa ko, yung parang po na yun lang. Opo. Yung nakatira doon na, kapatid ko siya, pinapatira namin samantala. Talaga titira doon sila sa San Martin. San Martin. Opo, sila Ate Raquel. Opo. Kasi sa ano po siya ng asawa ko. Mga katabang, ito po ang nanay ni Ate Abigail. Ano ang nanay po? Maricel po. Maris, si ate po si Ate Maricel, ang nanay po ni Abigail. Kapitbahay po nila si Ate Abigail. Kasi nila, samantala lang din. Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng mga walang sawang sumusuporta po kay Katabang Dave, sa mga viewers po natin, sa mga sponsors po natin. Sang panig man kayo ng mundo na nakapapanood ng aking video, ay sana po may mabuting kalooban po dyan, handa pong tumulong sa kababayan po natin. Maraming salamat and God bless.